Now, ang lindol po, ito po ay maaring magsilbing paalala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito din po ay panawagan sa tinatawag nating pagsisisi o kay pagbabalik loob sa Kanya, at ito ay paalala ng buhay sa mundo, at kahit yung mga bagay na meron tayo, yan po ay pansamantala lang. Sabi nga po ng chemistry, di ba? There is nothing in this world is permanent except change. Wala pong permanente sa mundong ito maliban sa pagbabago. So ipinapakita lamang nitong lindol na yung mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At ito pong lindol, hindi po ito nangangahulugan na direktang parusa ng Diyos. Ngunit, maaari po itong pagkakataon upang suriin yung ating pong buhay, magkaroon tayo ng pagsasaliksik, pagsisiyasat, at palalimin po natin yung ating pananampalataya. Ibig pong sabihin, meron po talagang nakapaloob dito ng mga mahalagang mensahe na ibig nating bigyan po ng pansin, at nawa magsama-sama po tayo ngayong gabi na kung saan, sabi ko nga, ito pong lindol na nangyari, ito po'y magsilbing paalala sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. At ito po ay panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Lalo po tigit, nakikita natin ngayon yung conflict na nangyayari. Conflict hindi lamang po sa mga ordinaryong mamamayan, conflict hindi lamang sa mga iba't ibang sektor, kundi maging po doon sa ating leadership. Ako naniniwala, ito po ay wake-up call sa atin. Wake-up call, especially doon po sa mga national leaders natin, doon po sa Senado, na nandun po yung pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi ng ating pong mga magigiting na senador na supposedly sila po yung nagsasagawa ng mga pag-aaral patungkol sa mga iba't ibang batas, na kung saan ito pong nangyaring ito ay nawa magsilbing wake-up call na isang tabi yung tinatawag nating pagkakabahabahagi, may isang tabi yun pong pagkakahati-hati, at magkaroon ng pagkakaisa kung ano ang dapat na gawin na makakabuti para sa ating bansa. Lalo tigit, ito pong nangyari, marami pong affected dyan po sa Mindanao area, na kung saan dapat isang tabi yung mga personal na interest o kaya yung mga tinatawag nating pagkakabahabahagi. Kaya nga sabi ko po, ito pong nangyaring ito, wake up call, nawa, hindi lamang po sa ating ordinaryong mamamayan, hindi lang din po sa iba't ibang sektor, kundi maging sa atin pong mga magigiting na nasa panunungkulan. Nawa ito po ay magsilbing paalala na kung saan nandun po yung dapat na pagkakaisa, kung ano po yung mabuti na dapat na gagawin pag pinag-usapan natin ang paglilingkuran. Ngayon, ano po ba ang mensahe ng lindol na in connection doon sa atin pong pag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos? Number 1 po dyan, ang lindol ito po ay nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng Diyos. It is a reminder of the power of God. Ipinapakita po ng lindol na ang Diyos ay meron pong ganap na kapangyarihan sa kanyang nilikha. Pag sinabi po natin ganap na kapangyarihan, wala tayong pwedeng maitutol dyan. Kapag kaniloob at gusto ng Panginoon, wala tayong magagawa kasi nga ito pong kapasyahan ng Panginoon, yan po ay final palagi. Ibig pong sabihin, kapag ang Panginoon ang desisyon, walang sino man ang pwedeng makapigil niyan. Itong lindol, alam po ba ninyo yung lindol, wala naman po nitong gadget. Wala pong aparato na pwede pong makapag-detect ng lindol kung kailan mangyayari at saan. Wala pong ganyan, walang ganyang gamit. Natitrace lang po yung intensity o yung magnitude, yung lakas ng lindol sa panahon na natapos na. Pero, yung kailan at saan ito tatama, walang instrumento, walang makabagong kagamitan na pwede pong makapag-detect nito. So, anong ibig sabihin ito? Kumbaga, ipinapakita lamang po ng lindol na ang Diyos ay meron pong ganap na kapangyarihan sa kanyang nilikha. Ano pong talatang babasahin natin? Dito sa aklat ng Nahum, chapter 1, verse 5, dito po sa Lumang Tipan. Ang sabi po ay ganito, ang mga bundok ay nayayanig sa harap niya at ang mga burol ay natutunaw. O yan sabi po ng Biblia, ang mga bundok ay nayayanig sa harap niya. When the Lord when the Lord commands, sabi nga natin, andyan po yung kapangyarihan, nag-execute yan.
Now, kilalanin po natin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga bagay, even po yung nature. Ito pong mga kalikasan. Di ba? Yung iba't ibang gawa ng kalikasan. So, ito po yung nagpapakita ng paalala ng kapangyarihan ng Diyos. And again, kapag ang Diyos na po ang mag-execute, kapag ang Diyos na po ang magpasya, walang sino man ang pwede pong makapigil nito. Walang sino man ang pwedeng makaharang nito. Walang sino man na may impluensya, makapangyarihang tao na pwede pong makaharang sa kapasyahan ng ating dakilang Panginoon. Katulad po ng binanggit ko kanina, yun pong mga ibang kalamidad ay pwede pong ma-detect, pero ito pong lindol, wala pong aparato, wala pong gamit na pwede pong makapag-detect nito. So it means, ito po ay isang paalala sa atin na nandun po yung kapasyahan ng Panginoon, na paalala ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Pangalawa, ito pong lindol na nangyari o kaya nangyayari. Dahil yung lindol naman po, hindi lang po isang beses nangyari. Mga nakaraan, meron pa pong mga lindol na nangyari. Alam po ba ninyo, ito pong lindol, ito po'y panawagan ng Panginoong Diyos sa tinatawag nating pagsisisi o kaya pagpapanumbalik loob sa Kanya. Panawagan sa pagsisisi at panunumbalik sa ating Panginoong Diyos. Ang mga sakuna, ito po'y nagpapaalala na ang buhay ay maikli at hindi tiyak. Again, yung buhay mo, yung buhay natin, maikli po yan at hindi po natin tiyak. Swerte na po natin, abutin pa tayo ng 100 years old. Hindi po kasi natin tiyak at hindi po natin pagmamay-ari yung buhay po natin. Ipinagkatiwala lang ng Diyos yan. Ngayon, ito pong sakuna. Hindi lamang po itong lindol, iba't iba pong mga sakuna na nangyayari, nagaganap po sa ating pong paligid. Ito po'y paalala, malino na paalala na yung buhay po natin, maiksi lang po yan at hindi tiyak. Now, tingnan natin gaano po ba kaiksi Meron pong sinasabi dito po sa Aklat ng Santiago, sa bagong tipan po tayo. Santiago chapter 4, ipinapakita po rito yung iksi ng buhay ng isang tao. Tingnan natin dito sa verse 13 hanggang huling talata. Ang sabi po rito, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. So ikinumpara yung atin pong buhay ng katulad ng isang singaw. Sa English translation, before. Para pong isang gas lang, na ito'y singaw na sa sandaling panahon lumitaw at pagdakay na papawi. Verse 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, ay gagawin namin ito o yaon. Ang dapat pala natin bukang bibig, kung loloobin ng Panginoon, bukas magigising pa. Kung loloobin ng Panginoon, bukas may lakas pa. Ito yung gagawin namin. So, ibig sabihin, hindi natin pinangungunahan ang Panginoong Diyos sa kung ano po yung ating yung ilalabas ng araw. Kaya nga, ang dapat natin bukang bibig palagi kung loloobin ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi natin alam yung kung anong mangyari bukas. Sabi nga ng Biblia, di ba? Kayo nga hindi nakakaalam kung anong mangyayari sa inyong buhay sa araw ng bukas. O, di ba? Dahil ang sabi nga po rito, tayo po'y katulad ng isang singaw. Sa sandaling panahon lumilitaw at pagdakay na papawi. Meron tayo, kausap pa lang natin. Kausap pa lang natin ng araw, tapos kinabukasan, wala na. Kausap mo pa lang nung nakaraang linggo, sunod na linggo, wala na. Sapagkat unpredictable yung buhay natin. Hindi kasi tayo yung may hawak, hindi tayo may-ari nito. Kahit anong pag-iingat natin, hindi po natin yan tiyak. Kaya nga ang pinakamaganda po mga kapatid at mga kaibigan, ito po nangyayaring lindol, paalala po ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Bakit? Kasi nga, whether we like it or not, pagkatapos ng buhay natin ito, haharap tayo sa atin pong Panginoong Diyos. At pag umarap tayo sa Kanya, dapat nating maintindihan, meron po tayong pananagutan, tayo po'y haharap doon sa hukuman ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, sa pagharap natin sa Kanya, meron tayong kumbaga ay pananagutan sa Panginoon the way na tayo po'y namuhay sa mundong ito
at kung paano tayo sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, meron pong ganitong mga pagtuturo ng salita ng Panginoon. Inihanda tayo, hindi lang sa buhay na ito, kasi yung buhay natin dito, pansamantala lang. Ang pinaka-the best po dito, bakit may mga pagtuturo ng Word of God? Dahil paganda ito sa buhay na darating. O, tingnan natin ang sinabi dito sa aklat ng Pedro. Para maintindihan po natin, binabanggit ko po argumento po rito, na sinasabi rito sa aklat po ng unang Pedro chapter 4, verse 16, patuloy. Ang sabi ganito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos, at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Question mark. Ang sabi po ni Apostol Pedro, dumating na yung panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Lahat po kasi tayo haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Yung hukuman po na yan, hindi lamang po yan sa mga unbeliever, kasama po dyan yung believer. Dahil ang paghatol po na gagawin po ng Diyos, judgment to reward and judgment to condemnation. Ano po yung judgment to reward? Yun po ay sa mga mananampalataya. Ikaw ay hatulan upang bigyan ka ng gantimpala, parang graduation rites, graduation ceremony. Hatulan ka, bibigyan ka ng gantimpala, or hatulan ka para ikaw ay parusahan. Judgment to condemnation. Ngayon, sabi po ng talata, nagpasimula ang paghukom sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Referring to the church of God. Kasi yung bahay ng Diyos, yun po yung tinitirhan ng presensya ng Panginoon. At yung tinitira ng presensya ng Panginoon, walang iba kundi yung church. Yun pong mga group of people na sumasamba sa ating dakilang Panginoon. Doon po nagpasimula. Sa papanong paraan nagpasimula yung paghukom? Yung salita ng ating Panginoon. Yun pong mga pagtuturo, yun pong mga pangaral na ating napapakinggan, yun yung paraan na hinuhukuman na tayo, hinatulan na tayo. Kaya alam po ninyo, napaka-advance ng mga mananampalataya. Kung ano po yung malalaman pa lang ng mga hindi mananampalataya, yung mga hindi nakikinig ng pagtuturo, pangangaral ng salita ng Panginoon, na uunawaan na natin, nalalaman na natin in advance. Upang lang sa ganon, hindi na tayo hatulan kasama ng mundong ito. Okay, ang sabi po rito ang sabi po rito, kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, bahagya pa lang, di ba? Hindi ka pa nakakasiguro. Bakit? Kasi nga, ang kaligtasan ay nasa pagpapatuloy mo eh. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito, kinakailangan mo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag ikay tumigil, pag ikay umurong, yan, hindi ka pa nakakasiguro kasi nga, ang kaligtasan po natin, meron pong past, meron pong present, at meron pong future. Yung future salvation nakasalalay sa ating present. Kapag ikay tumigil sa panahon ito, hindi mo makakamtan yung panginaharap na kaligtasan, yun yung ultimate na tinatawag. Now, ang sabi po rito, kung ang matuwid ay bahagya na makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisirap? Yan po yung malaking question mark. Kaya nga, ang lindol, isa sa mensahe po niyan, panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. I'm calling everyone sa pangalan ng Panginoon, ordinaryong mamamayan, mga naka-uniforme, mga nasa iba't ibang sektor, lalo tigit yung mga opisyales ng gobyerno, yun pong mga nasa Senado, yun pong mga nasa Kongreso, panahon na upang nandun po yung pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung mensahe na yan, ito pong mensahe ng lindol, panawagan po yan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Lucas, chapter 13, verse 5, malibang kayo magsisi, kayong lahat man ay mapapahamak din gaya nila. Sa King James Version ng pagkasabi, malibang kayo magsisi ay mga mamatay kayo sa gayon ding paraan. Kapag hindi tayo magsisi sa ating kasalanan, mamamatay tayo sa gayon ding paraan. Anong ibig sabihin ng gayon ding paraan? Namulat tayong makasalanan, pag hindi tayo nagsisi, mamamatay tayong makasalanan, at kapag gandun yung pagkakasala, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating pupuntahan ay ang kaparusahan. Yung tinatawag nating lake of fire, yun po yung kasasapitan, nun po mga hindi po na-isettle yung kanilang pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Hindi na iayos habang sila ay nabubuhay.
Kaya nga, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Dahil dito pa lang, tinuturuan na kagad tayo na magsisi. Dahil kapag ikaw'y magsisi sa bandang huli, wala na pong magagawa yun, useless na. O tingnan po ninyo yung naging kwento doon sa aklat ng Lucas sa chapter 16 na yung si Lazaro at saka ito pong mayaman. O di ba nung namatay, na-realize nung mayaman, hindi ako komportable, masyadong mainit dito sa lugar na ito. O di ba? Ang sabi niya, pwede bang suguin mo si Lazaro doon sa bahay ng aking ama upang sila ay pangaralan? Pero sabi ni Abraham, hindi maaari kahit yung patay magbangon buhat sa pagiging patay ay hindi sila maniniwala. O nandun yung mga propeta, andun yung kasulatan, hayaan silang pakinggan. Pag hindi sila makinig, mapapahamak sila. Kaya nga, tingin po kapag hindi tayo nagbalik loob sa atin pong Panginoon, napakalinaw. Ang sabi po ng Panginoon, malibang kayo magsisi, mamamatay kayo sa gayon ding paraan. Now, gamitin ang bawat pagkakataon upang manumbalik at lumapit sa Diyos. Panahon na mga kapatid at mga kaibigan upang tayo po ay magbalik loob sa atin pong Panginoon. Pagsisihan natin yung mga dapat nating pagsisihan, isuko ang dapat isuko sa harapan ng ating Panginoon. Habang meron pang panahon, habang meron pang pagkakataon. Huwag natin hayaan na maging huli ang lahat. Katulad ng kwento na binanggit natin kanina, itong si Lazaro at yung mayaman. Na-realize niya, nandun po siya sa mainit na lugar. Ang sabi niya, Panginoon, suguin mo si Lazaro. Wala na, useless na. Nagsisi nga, kaya lang huli na. Kaya pag ikay magsisi sa bandang huli, useless na. Kaya ngayon, habang may panahon at pagkakataon pa sa mga kapatid at mga kaibigan kong minamahal, sa mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, ito yung chance, ito yung pagkakataon. Ito ay maliwanag na pangungusap ng Panginoon sa bawat isa. Habang may panahon at pagkakataon ka pa, magbalik loob ka na sa Panginoon at the same time, pagsisihan yung mga pagkakasala at pagkakamali. Alam po ninyo, yun po yung itinuturo ng Biblia, yung genuine repentance, upang ikay patawarin sa iyong pagkakasala. Ang ginagawa po kasi sa lumang pananampalataya natin, para daw di umano mapatawad sa pagkakasala, pag mahal na araw, ang ginagawa ay nagpipinitensya, sinasaktan yung sarili, yung iba nagpapapako sa krus, para daw mabawasan o mapatawad yung kanilang kasalanan. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang itinuturo ng Biblia upang ikay patawarin sa kasalanan, yung genuine repentance, yung totoong pagsisisi. Ano po ba yung totoong pagsisisi? Una, kilalanin mo ano ba yung mga pagkakasala na nagawa mo. I-identify mo yon. Now, matapos mong identify, i-confess mo sa Panginoon. Sa Kanya mo ikumpisal, huwag sa tao. Di ba? Kasi sa lumang pananampalataya, sa tao natin kinukumpisal. Yung pinagkukumpisalan mo, hindi mo alam, mas makasalanan pa pala sa'yo. Di ba? Ngayon, ikumpisal natin, ipahayag natin yung ating pagkakasala sa atin pong Panginoong Diyos. Sa Kanya mo sabihin, yung lahat na ina-identify, lahat na kinilala mong kasalanan, yun yung sabihin mo sa Panginoon. Pangatlo, pagsisihan mo. Ihingi mo ng tawad. Sabihin, Lord, patawarin mo po ako sa mga pagkakasala, mga pagkakamali kong ito. Pang-apat, ito yung pang-apat dito, marami pong nagpe-fail. Ano yung pang-apat? Talikuran mo na at huwag mo nang babalikan. Yun po yung genuine repentance. Hindi yung pinagsisihan mo, tapos babalikan mo pa. Para po bagang yung mga yung mga manginginom. Yung manginginom, pagka nasobrahan ng pag-inom, pagka umaga niya, ang sakit ng ulo, meron pong hangover. Sa sobrang sakit ng ulo, hangover, sinasabi, ayoko na talagang inom. Nakakadala. Tapos dumaan si kumpare, may dalang imported na alak, inalok, ay uminom ulit. Pero nagsisi siya, ayaw na mag-inom. Nagsisi, pero hindi tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, matapos mong isuko, matapos mong ihingi ng tawad, hindi mo na babalikan. Yan po yung pagsisisi. At alam po ba ninyo, yung pong ating tinatalakay, isa sa mensahe, bakit ito pong nagkaroon po na lindol, ito po ay panawagan ng Panginoon sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Kaya, sa lahat ng atin pong mga kapatid, mga nakikinig ngayong gabi, nanonood, ito po'y napakaliwanag na mensahe sa bawat isa. Meron ka pang panahon upang magbalik loob sa Panginoon. Meron ka pang panahon para magsisi. Kasi nga, buhay ka pa
Buhay pa tayo, salamat po sa Diyos, pwede pa nating iayos yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Dahil tandaan niyo po, pag ikaw ay wala na, pagka ikaw 6 feet below the ground, wala nang saysay yung pagsisising gagawin mo. Ang pagsisisi, habang ikaw ay nabubuhay, hanggat ikaw ay may hininga, yan po yung pagkakataon mo upang maiayos yung dapat mong iayos sa harapan ng Panginoon. Kaya nga itong nangyari na lindol, mensahe po ito. Isang mensahe ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Now, pangatlong mensahe, paalala na maging handa spiritual o sa spiritual. Binanggit po ng ating Panginoong Yesus na magkakaroon po ng lindol sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar. Yan po yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 7. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, magkakagutom. Yan po. Magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng banta ng digmaan. Ngunit ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Alam po ba nito yung paalala po sa atin na kinakailangan maging handa tayo spiritual? Manatili po tayong matatag sa ating pong pananampalataya at maging handa sa lahat ng panahon. Kasi nga, kung ang lindol unpredictable, hindi man natin hiningi kung paano kung isang araw, o di ba, tumama sa iyo, tumama sa atin. Tapos isa tayo doon sa napahama. Kasi nga, ang buhay po kasi natin, hindi naman po natin hawak. May iba't ibang paraan o kaparaanan ng pagbawi ng buhay natin. Meron po namamatay dahil sa karamdaman. Meron pong natulog, hindi na nagising. Meron pong namatay sa aksidente. Iba-iba yung kaparaanan. Pero ang tanong doon, gaano ka ba kahanda? Sa panahon na harap ka sa Panginoon, gaano ka ba kahanda? Kasi nga yung kahandaan, mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang yung ang pakiramdam mo, wala ka namang inaapi, ang pakiramdam mo, ikaw naman ay matulungin, mapagkawang gawa, marami ka natulungan, ay kapag ikaw ay binawi ng buhay, diretso ka kay Lord. Hindi po gano'n. Dahil meron pong panuntunan, meron pong pamantayang itinuturo ang Biblia. Kaya nga meron pong Bible. Ang Bible po, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung ating roadmap to heaven. Kung nais nating magkamit ng buhay na walang hanggan, ng pangako ng Panginoon, kinakailangan po tayong sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi dahil sa pagiging mabuting tao lang natin, pagiging mabait natin, hindi po yun. Yes, kinakailangan po natin maging mabuting tao, kinakailangan po natin maging mabait, ngunit, hindi po yung sapat. Ang kinakailangan po, kung nais natin maligtas, kinakailangan natin sundin kung ano ang ipinag-uutos ng tagapagligtas. Dahil siya po yung tagapagligtas ng ating pong Panginoon, hindi naman po tayo yung tagapagligtas, di ba? Ngayon, kapag sinasabi natin tayo po ay mabuting, mabait na tao, parang sinasabi natin tayo yung magliligtas sa ating sarili. Hindi po ganon. Ang tagapagligtas po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung nais nating maligtas, kinakailangan po natin sundin yung kanyang ipinag-uutos. Kaya nga salamat po sa Panginoon, meron pong banal na kasulatan, meron pong Bible study on air, meron pong mga pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ito po yung preparasyon natin. Ito yung paghanda natin upang sa panahon na tayo harap sa Panginoon, handa tayo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil napakaganda ng pribilehyo na pinagdalob sa atin na naipapangaral, na ituturo yung salita ng Panginoon at marami pong inaabot ng kanyang mensahe. Now, pang-apat na mensahe ng lindol. Ang Diyos ang ating matibay na kanlungan. Sa gitna po ng takot at kaguluhan, ang Diyos ay nanatiling ating sandigan. Pag sinabi nating kanlungan, taguan eh. Ang Diyos po yung ating, kumbaga, nagiging protection. Ang sabi po na aklat ng Awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Tingnan niyo po ang Diyos yung ating kanlungan. He is our protection. He is our shield. He is our strength. And sabi po ng Biblia, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Ikaw ba'y minsan naharap sa kaguluhan? Ikaw ba'y naharap sa tinatawag nating bagabag, trouble? Yung kaguluhan, hindi lamang po tumutukoy yan sa physical. Hindi lang tumutukoy sa literal. Minsan kahit mag-isa ka, ang pakiramdam mo, magulo ang isip mo. Magulo yung damdamin mo. O kaya may mga struggle minsan, di ba? Minsan, kahit nag-iisa ka, hindi ka mapanatag, hindi ka mapakali dahil maraming gumugulo.
Maraming bumabagabag sa puso't isipan mo. Pero ang good thing, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Ano yun po ang ganda ng talatang ito? Handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. He is our present help in trouble. When you are in trouble, God is our present help. Siya po yung handang saklolo. Kaya pag ikitumawag sa pangalan ng Panginoon, andun po yung kanyang pagre-rescue. Andun po yung kanyang pag-alala, andun po yung kanyang pagtulong. Nang magtiwala po sa Diyos sapagkat siya ang ating lakas at siya rin po yung ating kapanatagan. Panglima, ang kaharian ng Diyos ay hindi matitinag. Yan po yung panlimang mensahe ng lindol. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi matitinag. Ang mga bagay sa mundo ay maaring magbago o masira. Ngunit ang Diyos at ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Pinapakita lamang ng pangyayari, itong nature, kahit ano pong pag-iingat mo, sabi nga yan, yung mga bagay sa mundo maaring magbago, maaring masira, pero hindi ang kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos. Ito po'y mananatili magpakailanman. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 28, tayo tumatanggap ng isang kaharian, hindi matitinag. Kaya I would like to go to that place, yung kaharian ng atin pong Panginoong Diyos. Yung kahariang hindi matitinag. Yun pong mga bagay sa mundong ito, pwedeng matinag, pwedeng magbago, pwedeng masira, pero tandaan po natin, hindi ang kaharian ng Diyos. Ang lindol po ay paalala na ang buhay ay marupok. Ngunit ang Diyos ay matatag at mapagkakatiwalaan. Sa panahon ng pagyanig ng mundo, manatili tayong nakakapit sa Kanya sa pananampalataya, pag-ibig, at panalangin. Kaya nga, sa gabi pong ito, napakalaga ng atin pong paksang tinatalakay. Dahil hindi po biro yung nangyaring lindol sa Mindanao. Specifically sa Jensan at dyan po sa Sarangani at yung mga nearby towns. Ngunit ito po ay meron pong napakagandang mensahe sa atin na kung saan ngayong gabi atin pong binigyan ng pansin, binigyan po natin ito ng pagpapaliwanag ng hinimay-himay po natin. Now, sa mensahe pong ating tinalakay patungkol po sa mensahe po nitong lindol, ipinapakita lamang yan, number one, kilalanin po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kahit ano po yung ating pag-iingat, kahit ano po yung pag-preserve natin ng mga bagay na meron tayo, kapag itinakda, kapag niloob na ng Panginoon, wala po tayong magagawa. So, kilalanin po natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Alam niyo po, kapag marunong tayong kumilala sa atin pong Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, yung mga bagay na nawala, ay pwede niyang ibalik. At kapag ibinalik ng Panginoon, hindi lang niya basta ibinabalik, kaya niyang doblehin po yan. Katulad po nangyari sa buhay po ni Job. Nawala sa kanya yung mga properties, nawala sa kanya yung mga resources, yung kanyang sources of income. Pero nung ibinalik ng Panginoon, dinoble pa. So, anong lesson po doon? Matuto tayong kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, sa mensahe na ating pong tinalakay, magsisi at lumapit sa Kanya, magbalik loob sa atin pong Panginoon. Sa mga kababayan po natin, panahon na po ito para magbagong buhay. Pag sinabi nating magbalik loob sa Diyos, magbagong buhay. Kumaga, talikuran na natin yung mga pagkakamali, pagkakasala, dahil alam po ninyo yung pagkakamali at pagkakasala nun kapag patuloy mong inaalala, patuloy mo pong iniingatan sa buhay mo, yan ay magsisilbing bangungot eh. Pagka yan ay sinuko mo na sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, nagbalik loob ka at nagbagong buhay, ang sarap sa pakiramdam. Para po bagang yung tinik na nakabaon ay tinanggal o natanggal na wala. Maginhawa sa pakiramdam, matutulog kang payapa, ikaw ay hindi mangangamba, hindi ka makakaramdam ng stress, ng anxiety, ng mga iba't ibang mga bagabag dahil natanggal na yung pong tinatawag nating mga bagay na isinuko muna sa ating dakilang Diyos. Pangatlo sa mensahe, maging handa sa espiritual. Mahalaga yung paghahanda kasi nga hindi natin hawak yung atin pong mga nangyari sa paligid po natin, kinakailangan na tayo po'y maging handa. Kaya meron pong pagtuturo ng salita ng Panginoon, meron po kayo napapakinggan na nagtuturo upang sa ganoon maging handa espiritual. Sumunod, magtiwala sa kaharian ng Diyos
na hindi matitinag. Yung mga bagay sa mundong ito, mga estruktura, gaano man po kalalaki, gaano man po katitibay, isang araw yan po ay maglalaho, isang araw yan po ay guguho, isang araw yan po ay mawawala, pero hindi ang kaharian ng Diyos. At yung mga tao na sumunod sa atin pong Panginoon, yung mga mananampalataya, mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, nagbalik loob, nagbagong buhay, meron po silang destinasyon patungo doon sa kaharian ng ating Panginoon. Manalig tayo, manampalataya tayo, nakasama po natin ang Diyos sa anumang panahon ng sakuna. Kaya nga, meron man pong mga ganitong pangyayari, pero ang sabi po ng Biblia, ang Panginoon yung ating kanlungan, handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Siya yung ating kanlungan, siya po yung ating kalakasan. Hindi ka lang basta kinakanlong niya, pinalalakas ka pa niya, at siya po yung handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Ito po yung pinakamalagang mensahe sa lindol. Sa pananaw po ng Biblia, ang buhay po ay marupok, ngunit ang Diyos ay matatag at mapagkakatiwalaan. Hindi natin hawak yung bukas, hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya ngayon pa lang, mahalaga na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Mahalaga na tayo po ay magpasako po sa Kanya. Kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan upang tayo po ay maggamit ng kaligtasan, yan po ay ating isagawa, yan po ay ating tanggapin upang tayo po ay makasiguro sa panahon, tayo po ay haharap sa ating dakilang Panginoon.